May hihingin sana akong pabor sa'yo. Nahihiyang panimula ni Logan. Nasa isang kilalang restaurant sila ng mga sandaling iyon. Sure ano yun, mabilis na sabi niya, para naman makabayad ako sa mga utang na loob ng pamilya ko sa'yo. I'm not sure if you're going to say yes. Diba sabi ko sa'yo na hindi kita papahindian kapag ikaw naman ang nangailangan ng tulong? Putol niya sa nais pang sabihin ito. Napansin kasi niyang nag-aalangan ito sa gustong sabihin. Hindi ito nakapagsalita. Napakamot ito sa noo. Sabihin mo na. Pang-encourage pa niya rito. Tumiki muna ito bago nagsalita. I don't know where to start. Nahihiyang sabi nito. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Naalala niyang yun din ang mga katagang sinabi niya rito nung may gusto siyang hilingin dito. Saan at paano ba ako nasali sa kwento? You can start from there. Nangingiting suggestion niya. Halos yun din ang mga katagang isinagot nito sa kanya noon. Huminga muna ito ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. May malapit akong kaibigan na uuwi galing ng US next week. Doon na kasi siya nakabase kasama ang pamilya niya. Actually, taon-taon namang umuwi siya rito para magbakasyon. Pero espesyal ang uwi niyang ito ngayon kasi ikakasal na siya in 3 months time. And we're planning to have a get-together in our private resort. Kasama ang dalawa pa naming malalapit na kaibigan. Kumunot ang noo niya. Paano ako nasali sa kwento? Kumamot ulit ito sa noo. Hihilingin ko sana na kung pwede ay magpanggap ka na girlfriend ko for 2 days na naroon tayo sa resort. Diretsyong sabi nito. Napawang ang bibig niya sa narinig. Ako, tanong niya rito, ay tinuro pa ang sarili ng makahuma sa pagkabila. Bakit? Wala ka bang girlfriend? Umiling ito. Nakakahiyamang sabihin pero wala na akong girlfriend for almost a year now. Tumagulang siya kahit parang may parte sa kanyang puso ang natuwa sa kaalamang iyon. Bakit kailangan mo na magpapanggap na girlfriend mo sa get-together na yun? Tanong uli niya. For 2 consecutive years of our get-together, na taon na wala akong girlfriend, naging tampulan ako masyado ng tuksa tayo ko nang maulit pa yun. Hindi siya nakakibo. Mababaw lang kasi ang dahilan nito, pero hindi niya masisisi ito kung sakaling mag-resort ito sa ganun. Maaalas ka nga ito ng masyado kung ang isang tulad nitong gwapo at mayaman ay walang maipapakilalang girlfriend sa mga kabarkada nito. Alam kong masyadong mababaw ang dahilan para maghanap ako ng magpapanggap na girlfriend ko, pero gusto ko rin may maipakilalang girlfriend sa kanila para hindi na nila ako ireto pa sa iba. I'm pretty sure na kapag nalaman na ngayon na wala akong girlfriend, nirereto na naman nila ako sa mga kaibigan nilang babae. Paliwanag pa nito. Ayaw mo inirereto ka sa ibang babae? Tanong niya. No, sagot nito. If not that. Kaya lang kasi mga kaibigan ko, kapag hindi kami nag-click ng babaeng inireto nila, inihahanap agad ako ng bago. It gets tiring and disappointing sometimes. Anito saka tumawa ng mahirap. Wala ka kamang girlfriend, hindi ka ba naghahanap? Wala ka bang nililigawan? Ilang saglit na tinignan muna siya nito ng diretso sa mga mata. Naghahanap, sagot nito nang hindi inaras ang tingin sa kanya. And I think I found her. Unfortunately, she's already taken. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumagi sa isip niya na para bang sa kanya ipinatutungkol nito ang sinabi nito. Pinalis kaagad niya yun sa kanyang isipan. Napaka-presumptuous naman ito. So, papayag ka ba? Tanong nito na pumuka sa iniisip niya. A part of her wanted to say yes dahil iyon na marahil ang tamang panahon para makaganti sa kabutihang loob nito pero biglang sumagi sa kanyang isip si Dino. Alam niyang tiyak na hindi papayag ang nobyo niya. Magagalit ito kapag pumayag siya sa gustong mangyari ni Logan. Ayaw niyang pagsimulan pa ng away nilang issue na yun. Siya naman kasi ang palaging nahihirapan kapag nag-aaway sila. Magagalit ka ba sa akin kung hindi ako papayag? Nahihiyang tanong niya kay Logan. Hindi siya sigurado kung panlulumong nakita niya sa mga mata nito nang sabihin niya iyon. Alam kong kasasabi ko lang sa'yo na kung sakaling kakailanganin ng tulong ko magsabi ka lang. Pero sana huwag kang magtampo. Kung sakaling hindi kita mapagbibigyan sa hinihingi mong pagor. Napakagatlabi sinang hindi ko mabuo ito. Nakatingin lang ito sa kanya at hinihintay ang bawat sasabihin niya. Lalo tuloy siyang nahiya. Don't you trust me? Hindi ako gagawa ng anumang. It's not that, Logan. Putol niya sa nais pang sabihin ito. Tiwala akong hindi ka gagawa ng anumang bagay na hindi tama. Nahihiyang tumingin siya rito. Si Dino kasi ang inaalala ko. Alam kong hindi niya magugustuhan at ayoko lang na pagsimulan pa ng misunderstanding sa pagitan namin. Pagtatapat niya. Ilang segundo rin ang lumipas na walang nagsasalita sa kanila. Hindi tuloy niya malaman kung anong magiging reaksyon niya.
Nahihiya siya dahil yun ang unang pagkakataong humingi ito ng pabor sa kanya at tinanggihan pa niya. May apologies, maya-maya ay sabi nito, hindi ko man lang naisip ang tungkol sa boyfriend mo. Nakahinga siya ng mulahag. I hope you understand. Of course I understand, don't worry. Nakangiting sabi nito sa kauminom ng Diyos. Wala ka na bang ibang mahanap na magpapanggap na girlfriend mo? Umiling ito. Wala na akong mailisip. Halos kasi lahat ng kaibigan kong babae ay kilala nila. Anyway, malayo pa naman ng Saturday para problemahin ko yun. Makakahanap pa siguro ako ng iba. Sinundan ito ng mahinang tawang sinabi. Itatry kong hanapan ka, sabi niya. Pero hindi niya alam kung bakit may bahagi sa puso niya na ayaw niyang makahanap ito ng magpapanggap na girlfriend bukod sa kanya. Gusto niyang matawa sa sarili. Bakit naman niya naisip ang mga bagay na iyon? Ano ba ang tipo mo sa babae? Yung tulad mo, walang kagatol-gatol na sagot nito. Nag-iinit ang magkabilang pisong niya. Tumikhi muna siya bago nagsalita. Yung tulad kong mabait at maganda at sexy at mapagmahal, dinaan lamang niya sa biro ang lahat upang hindi mahalata nito na apektado siya sa sinasabi nito. Natawa ito ng mahina. Nangingiting sabi nito. Yung tulad mong mabait at maganda at sexy at mapagmahal. Sorry pero nag-iisa lang ako eh. Ihahanap na lang kita ng iba. Kahit mabait at maganda lang pwede na. Pagbibiro niya. Nakangiting tumango ito. Pwede na, and I'll give a cash gift in return para hindi sayang ang pagod niya. Tinignan niya ito. Sorry ha, hayaan mo. Next time namang hihingi ka ng pabor, hindi na talaga kita tatanggihan. Tumango ulit ito. Bakit mo tinanggihan? Malakas ang tinig na tanong kay Angeline ni Dino. Sa tingin niya ay nainis ito. Ipinagpasalamat niya na nakupo sila sa bench sa labas ng bahay kaya walang nakakita si reaksyon nito. Pero alam niyang naririnig yun ng mga magulang niya na nasa sala at nanonood ng TV. Bakit hindi ko tatanggihan? Sagot niya sa mahinang tingin. Alam ko naman na magagalit ka dahil hindi mo yun magugustuhan. Ayoko lang na pagsimula naman yun ng away natin. Paliwanag niya. Sayang yung ibabayad niya. Mahina ang 20,000 doon. Naiinis na sabi nito. Gusto niyang mainis dito pero minabuti na lang niyang huwag ipakita yun dahil nayak na yung mag-aaway sila nito. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang reaksyon mo. Hindi ba dapat ay matuwa ka nga sa naging desisyon ko dahil ikaw ang nasa isip ko kaya tinanggihan ko siya. Naisip ko pa rin ang magiging damdamin mo sa sitwasyon. Malungkot ang tinig na sabi niya, dala ng pagdaramdam dito. Parang TV ito na biglang nagpalit ng channel sa pagpapalit ng reaksyon. Malambing na niyakap siya nito at hinawakan sa kamay niya. Tingnan siya nito sa mga mata. Nagiging praktikal lang ako. Nanghihinayang kasi ako sa perang ibabayad ni Logan na yun. Hindi naman kasi natin yan kikitain ng 2 araw lang. 2 buwan nating sahod ang 20,000, diba? Kung 20,000 nga ang ibabayad niya. Mayaman yun. Siyempre hindi magbibigay ng maliit na halaga yun. At ipagpalagay nating 10,000 lang ibibigay niya. Hindi pa rin natin kikitain sa loob ng 2 araw lang, diba? 1 buwan mo yung pagtatrabaho. Hindi siya kumibo. Kahit naman kasi walang ibabayad si Logan, pagbibigyan pa rin niya ang binata sa pabor na hinihingi nito kung nagkataong walang Dino na nakapagitan sa kanila. Kung tutuusin, maliit na bagay lang ang pagpayag niyang maging girlfriend nito kumpara sa itinulong nito sa kanyang pamilya. Malambing na niyakap ulit siya ni Dino. Kaya lang naman ako interesado sa perang ibabayad niya dahil malaking tulong yun para maayos ko ang mga papeles ko para makapag-apply ako ng trabaho sa abroad. Hindi ba matagal ko nang balak yun? Kaso hindi ko magawa dahil kulang na kulang ang sweldo ko. Kita mo ngang minsan ay sayo pa ako nang hihingi. Malungkot na wika nito. Para din naman sa kinabukasan natin itong ginagawa ko. Sa sinabi nito ngayon ay biglang napalis ang lahat ng iritasyon na nararamdaman niya. Hindi naman pala sarili lang nito ang iniisip nito, kundi ang kinabukasan nilang dalawa kapag nakasal sila. So anong gusto mong mangyari na pumayag ako sa alok niya? Tanong niya rito. Biglang nagliwanag ang mukha nito. Oo, mabilis na sagot nito. Pero tumango na ako eh. Hindi ba nakakahiyang pumayag ako samantalang tinanggihan ko na siya? Hindi. Sabihin mo lang na nagbago ka ng isip. Pero siguruhin mong may kapalit na bayad ang pagpahayag mo ha. Hindi ka ba natatakot na baka hindi niya nagawang ituloy ang gusto niyang sabihin? Na baka maka-score siya sa'yo. Ngumisi ito. Angeline, kilala kita. Kung ako nga na halos 2 taon mo ng nobyo, hindi man lang maka-score sa'yo, lalo na pagdating sa kama. Yun pa kayang Logan na yun ang papayagan mo. Kilala ko ang pagiging manang mo dahil lagi mong ipinamumukha sa akin na gusto mong ibigay ang sarili mo sa unang gabi ng pagiging mag-asawa natin. Sarkastikong sabi nito sa kapamilya. Tayo na lang yata ang hindi gumagawa nito. Sinimangutan niya ito. Alam niyang pagdating sa bagay na yun, hindi nito maiwasan ang maging sarkastiko. Alam kasi niyang nasaling niya ang pride nito nang hiningi nito na may mangyari sa kanila.
Pero hindi siya pumayag. Hindi rin ito inulit na hilingin niya yun dahil ayaw nitong tanggihan naman siya. Hindi ka ba natutuwa na gano'n ang prinsipyo pagdating sa premarital sex? Tinignan siya nito sa kanya. Natutuwa rin, pero mas matutuwa ako kung pagbibigyan mo ako. Pagkasabi niya tumawa ito ng malakas. Mabinunsun sinong tontok niya ito sa braso. Sabi niya sabay irap. Maya-maya ay biglang napaisip siya. Paano kung may nakuha na pala siyang iba? Kahapon lang naman niya inilok sa'yo kaya baka wala pa. Sabi nito. Kaya nga bukas na bukas din ng umaga tawagan mo niya siya para sabihin pumapayag ka na. Parang robot na si Susie na tumango siya. Basta siguruhin mo lang na hindi libre ang pagpayag mo ha. Kailangan mukha mo natin ng pera, sabi ng to. Tumango uli siya. Alam mo, Angeline, kung ako sa'yo ay tatawagan ko na siya. Para kasing pusang hindi mapaanak dyan eh. Ako na ang nahihilo sa'yo. Ikot ka ng ikot. Anang kaopisina at kaibigan niyang si Lily. Umuntong hininga siya tapos ng tanghalian na hindi pa rin niya tatawagan si Logan. 2 beses nang nag-text si Dino sa kanya tinatanong kung nasabi na ba niya kay Logan ang tungkol sa pagpayag niya. Naiinis na ang tono ng text nito nang mag-reply siya na hindi pa rin niya tatawagan si Logan. Tama ba ang gagawin ko? Tanong niya kay Lily. Tumayo siya at hinila siya para umupo. Maupo ka nga, nahihilo na talaga ako sa'yo. Anito saka umupo sa tabi niya. Tungkol sa tanong mo kung tama ba ang gagawin mo, ang sagot ko ay walang mali roon. Pumapayag ka lang sa alok niya. Kaya lang nakakahiya kasi nga tumanggi ka na. Pinandilatan siya ito ng akmang magsasalita siya. Pero gawin mo na rin kasi yung inuutos ng boyfriend mo. Alam nating pareho na malaking away yan kapag hindi ka sumunod sa gusto ng boyfriend mo. Sana kung nakakatiis ka sa boyfriend mo, ikaw rin naman ang hindi makatiis na hindi kausapin ng boyfriend mo kapag galit kayo. Inirapan niya ito. Tama na nga yan, sabi na lang niya. Alam kasi niyang hahaba pa ang usapan nila dahil tulad ng pamilya niya, ayaw rin ito kay Dino. E di tatawagan ko na. Pinuha niya ang cellphone niya sa drawer. O bakit hindi mo pa sa landline tawagan? Tiyak namang nasa office si Logan yan. Sasagot sana siya pero naunahan siya nito. Alam ko na ang dahilan. Ayaw mo kasing iparinig sa akin ang pag-uusap niyo. Kaya magtatago ka sa pantry at doon mo siya kakausapin. Pinaikot niya ang mga mata niya saka inirapan ito. Nang makapasok siya sa pantry, ilang beses muna siyang huminga ng malalim bago i-denial ang cell number ni Logan. Naisip niyang dala marahil ng hiya ang nararamdaman niyang kaba. 5 beses munang nagring bago yun nasagot ni Logan. Hi Angeline, bati nito sa kanya. Tumikhi muna siya bago nagsalita. Hi Logan, bati niya rito. Busy ka ba? Nahihiyang tanong niya rito. Yes, but I'm never too busy when it comes to you. Pakaramdam niya ay tumaba ang puso niya sa narinig, lalo pat nahimigan niya ang lambing sa pagkakasabi niyon. Is there something wrong? Tanong nito nang hindi kagad siya nakubo. Wala naman. Meron lang sana akong gustong sabihin. Pero kung busy ka ngayon sa ibang araw na lang siguro. Hindi ba kasasabi ko lang kanina hindi ako busy pagdating sa'yo? What do you want to tell me? Nakakahiya kasi. Natawa ito ng mahina. Narinig ko naman ang salitang yan. Ano ba yon? Come on, tell me. Siya naman ang natawa. Nawala tuloy ang hiyang nararamdaman niya. Itatanong ko lang kung may nakuha ka na bang artista. Artista? Yes, sagot niya. Nagaganap bilang girlfriend mo. Isang malakas na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Artista? Nice choice of word. Natatawang sabi nito. Wala pa nga eh. Yung isa kong inlock tumanggi. Napangiti siya sa sinabi nito. Pwede na ako. Mabilis na sabi niya. Yung min pumapayag ka na sa alok ko. Parang hindi makapaniwalang tanong nito. Yeah, maikling sabi niya. Why the sudden change of your heart? Does your boyfriend know about this? Alam niya, sagot nito. Actually, siya pa nga nag-encourage sa akin na tanggapin ang alak mo kasi. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang tungkol sa perang ibabayad nito. Alam niyang lalabas na mukha siyang pera. Kasi, pag-encourage nito sa kanya, nanghihinayang siya sa cash gift na ibibigay mo in return. Nahihiyang sabi niya. Pinapala na niyang mukha niya para sa ikasisaya ni Dino. Nainis na rin siya sa ginawa nito. Makakatulong nga naman yun sa aming dalawa. Matagal na natahimik si Logan sa kabilang linya. Ay maya-maya ay sabi nito sa malamig na tinig. Balak niya kasing mag-abroad at malaki ang may tutulong ng pera sa pag-ayos ng mga papeles niya. Para naman daw kasi sa aming dalawang iniisip niya. Paliwanag niya rito. Hindi nga niya alam kung bakit siya nagpapaliwanag na gusto rito. You got the role, Angeline. Pupunta lang ako sa bahay niyo para pag-usapan natin ang tungkol dito. Sabi niya. Matagal nang tapos ang pag-uusap nila ni Logan na hindi pa rin siya tumitinag sa kinatatayuan upang lumabas ang pantry. Iniisip niya kung ano ang naging reaksyon ni Logan. Kung ano iniisip niya tungkol sa kanilang dalawa ni Dino. Iniisip pa nito na mukha silang pera.
Napailing siya. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa at mga sinabi niya.